Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Misteryo sa Medianoche. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Mga kasangga, bago ang lahat ay binabati ko muna kayo ng isang manigong bagong taon sa inyong lahat. Meron akong natanggap na kwento ngayong araw na ito at agad-agad kong ibabahagi ito sa inyo. Dahil tungkol ito sa nakapangingilabot na karanasan ng isa sa ating mga taga-subaybay ngayong nakalipas na bagong taon. Halina at samahan niyo ako sa pakikinig. Magandang araw, Kabano. Nais ko muna kayong batiin ng manigong bagong taon sa inyo at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Sana ay mabasa nyo agad itong email kong ito dahil mainit-init pa ito at katatapos lang. Isang misteryo na naganap sa amin noong medianoche. Itago nyo na lang ako sa pangalang Reynaldo. Kalilipat lang namin dito sa Las Piñas City. Ako ay nasa 49 years old na. Matagal-tagal na rin kaming nangungupahan. At sa awa ng Diyos ay nakabili rin kami ng sarili naming bahay. Lumipat kami dito sa bagong bahay namin ng mga June 2021. Ilang buwan pa lang kami dito sa bahay na ito. Dati itong 3-door apartment, dati itong paupahan na bahay. May mga pamilya na dating nakatira dito. Pero yung pamilya na nakatira dito bago ito ibenta at i-renovate ay nagpunta na sa Amerika. Namatay daw kasi yung anak nilang babae nang dahil sa COVID. Kaya nung matapos i-cremate yung anak, ay agad na umalis yung pamilya. 2 pinto yung inuupahan nila noon. At yung panghuling pinto, doon nakatira yung may-ari ng bahay, si Aling Tessie. Nung wala nang nakatira doon sa 2 pinto, ay agad niya itong ipinarenovate at ginawa na lang isang bahay yung dating 2-door apartment. At saka ito ibinenta. Kami naman ang maswerteng nakabili nito. Malaki ang bahay. Halos nasa 600 square meter ang floor area ng bahay. Up and down, 4 bedrooms, 2 toilet and bath, at may isang car garage. Mura lang ang pagkakabili namin ito. Kaya masasabi kong nakaswerte kami sa bahay na ito. Pero nagtataka ako kung bakit ito ibinenta sa murang halaga. Nagbabaha kaya dito? Magulo ba sa lugar na ito? Pero hindi na ako masyadong nag-alala dahil may mataas naman na gate ang garahe at siguradong walang makakapasok ng basta-basta. At elevated naman ang bahay kung sakaling magbaha dito. Appointment setter ang aking trabaho. Night shift ako dito dahil nasa abroad ang kliyente ko. May isang part ng bahay sa itaas na ginawa kong workstation ko at nandun ko sinetap yung computer ko. Halos sa tabi lang ito ng CR sa taas. Nagsisimula ang aking trabaho ng 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Halos kasisimula ko pa lang sa trabaho kong ito. Kaya nitong mga nakaraan lang ako gising ng madaling araw at nagtatrabaho. At itong mga nakaraang araw ko lang nasimulang maranasan ang misteryo sa bahay namin ito. Habang may kausap akong kliyente sa phone, nagulat ako nang biglang dahan-dahang bumukas yung pinto ng CR. Maliit lang naman ang ibinukas ng pinto kaya iniisip ko na hangin lang siguro yung tumulak ng pinto kaya bumukas. Minsan naman ay may naririnig akong yabag na mga paa na umaakyat sa hagdan. O minsan ay parang may nababa naman ng hagdan. Dahil malapit lang ang workstation ko sa hagdan, ay madali ko itong nalilingon. At pagtingin ko sa hagdan, wala namang tao. Nagtataasan ang balihim ko sa takot. Pero iniisip ko na lang na baka sa kabilang bahay lang yung mga yabag na yun nanggagaling. Iniisip ko, sino naman kaya ang gising na mga oras na yun? Halos 3:00 na ng madaling araw yun. Madalas, tuwing sasapit ang ganong oras, doon ko nararamdaman at naririnig ang mga yabag. At nitong nakaraan nga, ang talagang napahinto na ako sa pagkukol. Dahil nang bumukas yung pinto ng CR, ay may narinig na akong isang dumataing na boses. Kinilabutan na talaga ako sa aking narinig. At mas nakakatakot nito, kahit may araw na, ay nangyayari pa rin yung mga bagay na yun.
At palaki na ng palaki ang bukas ng pinto ng CR. At palakas na ng palakas yung daing na maririnig sa CR. Maging yung mga anak ko at asawa ko ay nararamdaman at nakikita na rin yung mga pangyayaring yun. Hanggang dumating na ang medyanoche. Dito na naganap ang misteryong sinasabi ko. Dumating ang mother ko at ang mga kapatid ko at ilang kaibigan ng mga anak ko upang mag-celebrate ng New Year dito sa amin. Ganon din sila Aling Tessie, yung may-ari nga ng bahay na sinasabi ko sa ikatlong pinto. Marami rin silang pumuntang mga bisita. Nilabas na namin yung aming mga lamesa at doon na namin nilagay lahat ng handa namin. Pinagsama-sama na namin yung handa namin at handa nila Aling Tessie, parang potluck. Nilabas na rin namin yung video okay. Masaya kaming nagkakainan at nagkakantahan at nanunood ng fireworks ng mga kapitbahay. Pero may napapansin lang akong isang babae na bisita. Nakaputi lang siya. Samantalang ang pinag-usapan namin ay magsuot kami ng damit na kulay very peri dahil yun ang maswerteng kulay ngayong taon. Iniisip ko, baka naman hindi namin yung bisita at baka bisita yun nila Aling Tessie. Mahaba ang kanyang buhok at kulay kalawang ito. Hindi ko mapigilan na hindi siya pansinin dahil siya lang ang bukod tanging nakaupo sa isang sulok at walang kibo. Minsan ay tatayo siya sa tapat ng bahay namin at tinitingnan lang niya ang kabuuan nito. Iniisip ko baka nagagandahan siya sa pagkakadekor namin ng bahay. Pero dahil abala rin ako sa panonood sa mga fireworks, ay nawawala rin ang atensyon ko sa kanya. Minsan, nawawala siya. Iniisip ko baka pumasok siya sa bahay nila Aling Tessie. At nung matapos na kaming mag-medyanoche, edi busog na ang lahat. Nagkuhaan naman kami ng litrato. Kinuhaan namin yung family namin. Tapos, kasama namin yung mga bisita namin. Pagkatapos naman, sila Aling Tessie. Nakita ko yung bisitang babae na nakaputi na sumasama naman sa grupo ni Aling Tessie at nagpapapicture rin ito. Pero talagang tahimik lang siya. Iniisip ko baka mahiyain lang talaga ito kaya ganon. Natapos na ang pagsalubong sa bagong taon. Yung ibang bisita namin ay umuwi na at ganon rin ang mga bisita ni Aling Tessie. Di ko na rin nakita yung babaeng nakaputi. Baka ako umuwi na rin ito. Kinaumagahan ng January 1, agad akong pumunta kay Aling Tessie para ipakita sa kanya yung mga picture namin at para isend ko na rin sa kanya yung mga kuha nila. At nung binabrowse na namin yung mga pictures, kinilabutan ako sa mga nakita ko. Dahil lahat ng picture nila Aling Tessie na alam kong sumasama yung babaeng nakaputi sa picture taking, ay wala siya sa litrato. Kahit yung litrato nila na ako mismo ang kumuha at naalala kong nandun yung babaeng nakaputi sa tabi, ay wala rin siya dun. Tinanong ko na si Aling Tessie kung sino yung bisita nilang nakaputi kagabi. Mahaba ang buhok nito at kulay kalawang yung buhok. Abay, nagulat si Aling Tessie sa tanong ko. Wala naman daw silang bisita na babaeng nakaputi kagabi na mahaba at may kulay ang buhok. Siya man ay kinilabutan sa sinabi ko. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay nila at kinuha niya yung cellphone niya at may hinanap siyang picture doon. At nung pinakita na niya sa cellphone niya yung picture, nagtaasan talaga yung balahibo ko. Dahil yung nasa picture ay yung nakita kong babae nung gabi. Sabi ni Aling Tessie, siya daw yung anak na babae nung dating nakatira sa bahay namin na namatay ng dahil sa COVID. Napakabilis daw kasi ng pagkakamatay nito. Hindi na daw nakuhang makausap ng mga magulang at mga kamag-anakan nito mula nang ipasok sa ospital yung babae. Patay na daw ito nang ilabas sa ospital at diretso cremation na kagad ito. Ikinwento ko kay Aling Tessie yung mga nararamdaman namin sa bahay namin. Malamang daw ay bumabalik yung kaluluwa ng babae dahil siguro ay namimiss niya yung dating bahay nila at dahil sa biglang pagkamatay nito ay hindi niya rin matanggap na patay na siya. Kaya bumabalik-balik pa rin siya dito at talaga namang sumama pa siya sa pag-celebrate ng New Year. At malamang kaya siya malungkot ay dahil hindi na nga niya nakikita ang pamilya niya dahil nga nasa abroad na nga ito. Agad kaming pumunta sa malapit na simbahan ni Aling Tessie upang ipabless namin yung bahay at ipagdasal na rin ang kaluluwa ng babaeng nakaputi.
para magkaroon na ito ng katahimikan at matulungan siyang makatawid sa kabilang buhay sa pamamagitan ng panalangin. Sana ay hindi na siya magparamdam sa bahay namin para maging kami ay magkaroon na rin ng katahimikan. Sana kabanong ay nagustuhan niyo ang kwento kong ito. Muli ay binabati ko kayo ng manigong bagong taon at sa lahat ng inyong tagapakinig. God bless po sa inyong lahat. Mga kasangga, narinig niyo ang kakaibang kwento ng misteryo ni Reynaldo na maging sa bagong renovate na bahay ay may mga misteryo ring nagaganap. At hindi lahat ng mga kaluluwang nagpaparamdam ay ibig manakot at manggulo. Maaring yung ibang kaluluwa ay hindi lang matahimik o hindi nila alam na wala na pala sila sa mundong ibabaw. Kaya bagkus na matakot, alayan na lang natin sila ng panalangin at pabindisyonan nyo na rin ang inyong bahay para ito ay maproteksyonan ng poong may kapal. Dahil para sa akin ay panalangin pa rin sa Panginoon ang pinakamabisang panlaban sa lahat. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin sa araw na ito, ay huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-iwan ng comment kung ano ang saloobin nyo sa kwento natin ito at agad ko itong sasagutin. At kung bago pa lang kayo sa channel kong ito, ay kung maaaring pindutin nyo na rin ang subscribe at join button para ma-notify kayo sa mga bago nating videos at maisama ko kayo sa shoutout sa susunod na video. At ang mga bago nating mga subscribers ay sina... Medyo mega shoutout po ito marami-rami ito. El Bilingan, Jean Galay, Angelo Candelaria, Chay Abapo, The Warrior Angel, Jaymar Belarmino, Shyla Hart, Eldifer 76, Apple Vencio, Pauline Mosura. Sila yung mga nag-comment. At ngayon naman, ito yung mga bagong subscribers natin. Lolane, Sadly Gaming, Leonardo Playmix, Fernandito Ornopia, Badrudin Abo, Madge TV, Yomar Mendez, Encore TV, Milin Buag, Big AA Backyard Official, Onang, Vegetable Homicide, Emon TV Channel, Budsma NB, Amihan Grande, Kaz Zandra, Kuya Moyan Gaming, Queenie Wise, M Lyrics, Marie, The Wall Care Spin, Kane Joy Enriquez, Hong Kong, Arman Hoxon, Angelo Candelaria, Cutie Gracia, Papa Diwal, Ana Cinco, Stephen Curry, Aigan Aznar, Cassandra MSP, Trish Aguilar, Loy Myra Romero, Jeneline Villanueva, Vladimir B, Sweetie Montaner, Cipriano Tejero Jr., Gimo Polias, Rosis CM, Elvin Escolin, Jawara Elise Avendaño, Butterfly Quait, Mighty Mac, Letter G, Maria 14, Rowena Timbag, Kenneth Satenyaman, Ann Redersen, Jam, Geroldsky TV, Ezekiel Atun, Jobel Manikis, Rose Caneda, John McCoy Mijares, Flying Kitty, Mixby Speedy, Jay, Joshua Valdez, Jolly Villarta, Net Seekers, Alan Estrada, Ronaldo de los Reyes, Roy Christian, Austin Taguba, Alvin Sibaga, Mojoy 016, Lawas Family, Rani Ordoña, Gea Ogia Penolyar, Chick and Claw, Chi Bonbon, Richard Soriano, Daryl Abonador, Graciano Paras, Leila G, Angel Me 937, Shigo Woozy, John, Bitoy Abad, Janice Solicito, Marianoa Sanglay, Jane, Jester. At maraming salamat rin sa mga nag-join sa kasangga ni Kabanong community member at ini-enjoy na nila ang mga special Kabanong emojis at special perks mula kay Kabanong. At sila ay sina Nika Nochelle Urbano, Shasha Sodario at Miss Milagrosa Luke. Sumama na rin kayo at pindutin ang join button para masuportahan nyo rin ako. Hanggang sa muling pagsasalaysay, dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kabanong!